Hi to my friends and followers. So gumawa po ako ng video na to is para po sa lahat ng mga interesado pong mag-apply dito sa New Zealand as a secondary teacher. May na mga nagme-message po sa akin. Pasensya po sa iba na hindi ko na-replyan kasi po may ginagawa din po ako dito. So ito po is nagli-list din po ako. Gumawa ko ng mga list na kailangan or mga requirements na kailangan mong i-prepare in case na interesado ka mag-apply dito sa New Zealand as a teacher. So secondary po ito. Okay. So, ang una po na requirements is dapat may experience ka po sa pagtuturo. So, yung ni-required ng New Zealand is at least 2 years. So, kung more than 2 years na meron ka, ay di mas maganda. Pero kung less than 2 years lang, so mas mabuti siguro kung mas more than 2 years na meron ka. Kasi importante po dito na may experience ka po talaga sa pagtuturo. Yes, number 1 po yan. At ang pangalawa is IELTS. Kailangan po magpasa kayo ng result ng IELTS or PTE para makita nila kung competent po ba kayo magsalita ng English o nakakaintindi pa po kayo ng English. Yes, importante po yan. At ang pangatlo naman is police clearance. Importante po yung police clearance kasi strict po sila dito. Strict sila dito sa pag-handle ng mga bata. They just want to make sure that you're not involved with any crime. So, kailangan po ng police clearance. At ang pang-apat naman is proof of identity. Kung saan po kayo naka-reside, so kailangan po ng proof of identity. At ang iba naman is mga copies of qualification. So, yung bachelor's degree mo, yes, at saka diploma. Bachelor's degree yung transcript, tsaka yung diploma. Tapos, NCQA. Familiar na po ba kayo sa NCQA? So, yung NCQA is, gagawin mo lang yan through online. I-submit mo yung transcript mo, tsaka diploma mo. Tapos, i-verify nila yan. Pagkatapos niyan, i-email nila sa'yo kung qualified or na-verify na yung papers mo. But of course, may payment po yan na kailangan. So, dito po sa New Zealand, ang mababayaran po is $746. New Zealand po yan na pera. Hindi ako sure sa Pilipinas kung magkano. Pero kung ito po yung babasihan natin, ika-convert lang po natin yung kung magkano yung exchange rate ngayon. So, for example, ang exchange rate ngayon is 34. So, ang $746, i-ano po sa 34. So, may mababayaran ka po na 25,364 pesos. Sa NCQA lang po yan to verify your transcript and diploma. Yes po. Pero hindi po ako sure kung magkano po talaga dyan. Baka more than pa siguro. Yes, more than pa yan. So, mas maganda kung mag-prepare ka na lang ng 30,000 just to make sure. Yes. And if ever naman na hindi ma-verify yung papers mo, sa NCQA lang po yan ha. Hindi po yan yung nag-apply ka na talaga. Sa NCQA lang po yan. So, in case na hindi ma-verify yung papers mo, yung 25,000 plus na nabayaran mo is consider na po yan as thank you. Hindi na po yan mababalik sa'yo. Yes po. To those teacher na nakapagturo lang dahil kumuha ng units, i-try nyo po kasi baka ano po tayo niyan, anong tawag doon? Baka hindi po sigurado kasi magdidepende po yan kung ano yung kinuha mo na units eh. Kasi sabi nila dito, hindi po pariha yung program ng Pilipinas tsaka dito sa New Zealand. So magdepende po. So make sure i-sure na lang po nyo yan. Lalo na sa yung kumuha ng units na 4 months lang natapos. Yan po, siguro hindi po yan ma-verify dito sa NCQA. So, masasayang lang po din yung pera nyo. Tapos naman, testimonial letters. So, kailangan po ninyo ng 2 testimonial letters sa previous employers po ninyo regarding sa yung teaching. Sa teaching po ha, so kailangan nyo po ng 2 testimonial letters. Mas maganda yung
gagawa ng testimony nyo is ang principal or any superior nyo na nandyan. Like for example, master teacher nyo or yung principal nga or supervisor. So bawal po dito yung gagawa ng testimonial, bawal po yung best friend mo or kapamilya mo na nagtuturo din. Bawal po yan. So dapat po, hindi po related sa'yo, friend mo man, pero hindi po yung close na close talaga. Kasi maano po nila din yan eh. So, kailan mas maganda yung superior mo, principal mo, master teacher, supervisor, or any na makakapag-testimony tungkol sa iyo. Hindi lang yan sa pagtuturo na sa maggagawa ng testimony ha, pati na din yung sa behavior. Yes po, kasama po yung behavior. And then, i-prepare mo na din po yung observation result mo. Diba mga teacher, inoobserbaran tayo ng mga superior natin. Tapos bibigyan tayo ng result. Tapos yung assessment nila. I-prepare din po yan kasi kailangan po yan. Tapos kung may mga acknowledgement po kayo na mga natatanggap, i-prepare din po yan. Tapos mga certificate po na umattend po kayo ng mga induction program or mentoring program, i-prepare mo din po yan kasi kasama po yan. Titingnan nila yan. Tapos yung ano mo, yung certificate mo or any statement na kung anong position na meron ka. Kunyari, teacher 1 ka, 2, 3, 4, or master teacher, i-prepare mo din yan kasi kailangan din po yan. At yung pang last po is yung CV. So, gagawa ka din po ng CV. Yeah, mag-a-apply kang trabaho dito, gagawa ka din ng CV. So yung reference mo, yung nilagay mo sa reference mo, kung sino yung gumawa ng testimonial letters mo, sila na din yung ilagay mo sa reference mo para mas madali lang din nila makontak. So, yun lang din po. Salamat!